Angel, since na-portray mo na yung role ni Suzette, ano yung mga bagay na natutunan mo? Or kaya mo rin bang gawin yon as Angel kung lang naman mangyayari sa'yo? Honestly, ang hirap din, di ba? Kasi gusto mong gamitin yung logic na bakit mo ilalagay ang sarili mo sa ganong ka-painful na situation na alam mong iiyak ka kung pwede mo namang i-avoid. Bakit mo gagawin yun? Bakit ka magmamahal ng isang sundalo na anytime pwede ka maging byuda? Pero ito nga siguro yung beauty ng pagmamahal eh. Kailangan hindi sarili mong iniisip mo. Mas iniisip mo yung ibang tao dahil mahal mo siya. Na-share sa amin ni Coco yung experience niya na hindi malilimutan yung mga sinusuot nilang vest, yung pagtakbo nila, yung pag-crawl nila sa yung mga ginagawa ng mga puli, ng NAGSAF. Sa'yo, ano yung unforgettable experience na hindi mo makakalimutan making this episode? Hindi ko makakalimutan yung eksena ho na dumadaan na lang yung kabaong sa'yo sa harap mo. Yung taong kilalang-kilala mo, lahat ng mga pangarap niya, sikreto niya, alam mo, pero parang wala lang na idadaan lang sa harap mo. Parang hindi ko makalimutan yung eksena yun talaga. Parang dinaanan ka lang ng ganun, no? Wala na, as in wala na. Tapos yung time na syempre you're hoping, kasi hindi mo pa naman nakikita, you're hoping na sana buhay. Ganyan. So, you can imagine kung gaano kasakit talaga ito sa pamilya ng mga nawalan. And kung ano yung mga nasasakripisyo dahil may gera. Okay. Happy birthday, by the way. Thank you! Gusto ko tanongin ang from the creative side. Si Miss Mel, can you join us here, please? May tatanong lang ako. Was it hard writing a controversial story like this for a two-part tribute ng MMK? Ayan. Ayun yung mic for Tita Julie, pakita mo ng mic, please. Yes, it was hard kasi yung rule of thumb yung sa MMK is yung final approval is the owner of the story. So, yung simple step na making them relive yung death nung kapatid, anak ko yan, was hard enough. And then, when it happened, it was also a moral dilemma on our part. Do we parang go and ask for the story at this point na ang aga-aga pa, o magpapalipas tayo ng tamang panahon for them to be able to grieve in respect to their loss also. It was a tough call. And then, tuwing meron kaming draft at ipapa-approve namin, ganyan, alam niyo yung mayroong kang sugat na binubukas sa kanila. And kaya nga sabi namin, the only way for us to be able to help in their healing process is for us to do justice dun sa kwento. So, yun. Kasi meron sila sabi yung ganito daw, hindi, especially yung mga kasama nila sa SAF, hindi daw, marami sila sabi na hindi ganito ang pagkamount, dapat ganito. So, during the taping, talagang nandun yung mga tao for them to be able to mount it as accurate. And also, I'd like to take this chance to really give tribute and parang praise naman dun sa production staff na ilang araw talagang nagdusa. It's as tough as the last mahirap naming episode was yung Tacloban na gumulong-gulong naman sila sa putik. Ito naman ay ibang hirap sa gitna ng tag-araw. Okay, ayan Huwag na po. I have a question for Miss Del Rosario. Mel, why from among all the 44, why choose the story of, specifically of Gary? Although I also heard na from another channel, si Rocco Nasino will perform, pero casting niya from among the fallen 44. Why of all? Marami pong may kanya-kanya naman pong individual story, pero
syempre, one is ano yung inspiring, pangalawa is, well, dramatic, isa is naiba. Since we're doing dalawang kwento, naghanap na kami ng merong love story talaga. Na yung love story will also parang balance yung bigat nung kwento. Because meron naman po na nagawa na ibang kwento, maraming naisulat. So, naghanap kami nung tama sa hanap ng timpla ng MMK. Okay. Ito si ano may itatanong, si Julie. Pumapangas pa po siya ng pansit canton. Kasi wala, sinasabi kasi ni Manay kanina, sabihin ko raw na yung girlfriend, sabi kasi ni Coco, nag-aaral pa siya sa New Zealand, hindi pa siya lawyer talaga. So, nasa lawyer na, tapos nag-aaral pa uli. Pero nag-stop daw. Oo. Bumalik kasi ikakasal po sila ni Gary next year dapat. Pero bilang si Gary nga po ay siya yung klase ng tao na ayusin niyang buhay ng lahat ng tao mahalaga sa kanya. Meron siyang kanya-kanyang plano para sa kapatid niya, para kay Suzette, para sa nanay niya. Ganun siyang klaseng mag-alaga talaga. So, kinonvince niya si Suzette na i-pursue pa yung mga pangarap niya, na mag-aral siya sa ibang bansa. Malay niya maging abogado pa siya sa United Nations. Mas marami pa siyang matulungan, parang mas ma-develop pa niya yung sarili niya. Tapos, International mga tatlong buwan pa lang ho yata, kung tama ho yung pagkakalala ko. Yung nangyari nga po yun. So, bumalik ko si Suzette dito para kilalanin kung si Gary nga po ba yung nasa loob ng kabao, ganyan. Kasi siya po yung nakakilala eh. Kasi po sa mga kapatid, siya po yung nag-confirm na no, that's si Gary po yan. Siya nagturo. Opo. Paano niya na-identify din? Hindi na wala yung pinakita sa eksena, pero dahil, kinukwento kasi sa akin ni Suzette, napakamainhin ng tao pero dahil si Gary ay sundalo, matipulugan yan, so merong chest, medyo. Hindi niya natiis, sabi niya niligawan pa lang siya, pwede bang pahawak ng dibdib mo kung totoo ba yan? So hinawakan niya ng gano'n. Tapos hanggang dun sa, nung pinapakita na nga kung ito nga ba, ganyan. So parang nagtinginan ho yata yung dalawang magkapatid na parang, ito ba? Kasi sira eh. Sira talaga. So, hindi na daw siya yun, ganyan. So, parang tinakas pa yata nila, parang hindi na malaman ng media na parang medyo nagdududa kung ito pa talaga si Gary Arena, ganyan. Tapos nung sinilip nila, paa pa lang, parang, teka lang, parang yun na daw yung itsura ng haba ng legs ni Gary. Tapos nung nakita niya yung chest, Gary. Sa chest pala nagkakilala. Okay, thank you, Angel. Pero Angel, hindi na siya nag-aaral ngayon o tutuloy pa rin niya? Ang huling balita po sa kanya, tutuloy po yata siya sa Australia. Kasi ang pamilya po ni Gary, mag-migrate na rin po sa Australia. So, I think magkakasama po sila. Okay, more questions? Nakilala mo ba niya yung best, yung kaibigan? Yung mamatay sila Yes, so. Yung Kasi, girlfriend ni naman, kay AJ Falcon, did you meet the girlfriend? yes, kasi, the girlfriend? Ano ba girlfriend? May nalaman ka rin about dun sa friend, di ba? Yung namatay sila Oo. Kasi dinadalaw nila yun sa kampo lagi. So, yung time na pumunta na sila doon sa Villamor na puro kabaong na, ito yung mga taong tumatawa lang pag dinadalo ko, ito yung mga taong nangaasar sa amin, na magpakasal na, ganyan. Tapos, biglang makikita mo, kabaong na lang lahat, nakapila na lang yung mga kabaong. Kinukwento niya sa akin na masayahing tao daw, lagi daw silang, sobrang close nila, na gusto nilang lagi silang nagkakasama, lagi silang nasa kampo. Iba daw talaga yung bonding ng SAF. Kaya walang iwanan talaga hanggang sa dulo. Sorry, nalungkot na ako bigla. Okay. We're good na. May question pa ba? Mother, we are down to our last two Okay. questions. We have a question from Mars Cala of astig.ph. Stig, yan.
Hi, Angel. Happy Hello birthday. po. Salamat. On the lighter side, how's your father? I mean, yung health niya and at his age, sinusubaybayan ba niya yung mga ano mo? Yung TV series and movies? Yes, mas updated pa ho siya sa akin kaysa sa sarili ko. Ganun ho si Daddy. Kahit hindi po siya nakakita, hindi ho nakakahadlang para malaman ko ano po nangyayari sa buhay ko. Parang hindi lang kanina siya tuloy yung unang ano tumatawag niya, sa, wala ka pa daw sa airport. Wala ka pa daw. Ang ganyan." cute. Oo. Tapos paalis na lang ako, pwede ka pa magbago ng isip ha. Ginaganon ni Daddy. Pwede. Sigurado ka diba? Siguro po kasi may ticket na po ako, kaya sigurado na po ako eh. Di pwede ka pa magbago ng isip talaga. Ganun si Daddy. I also follow your Instagram and doon ko nga nalaman na you have a bucket list for your 30th birthday. And can you mention at least mga 3 pa na you aim to do this year? At least. May mga nasa isip po ako, pero nahihiya pa ko kasi akong sabihin kung ano-ano po yun. Pero... Ano naman siya? I mean, doable. Oh, lilipat na siya this year. Charing lang. Yes. Sana po. May mga mamahirap. May mga mahihirap gawin. Pero, yun yung mga gusto ko sana ma-achieve. Okay. Thank you so much. Thank you po. God bless. Jill, for the last, gusto ko lang mensahe mo para kay Suzette, sa pamilya ng 44, not only kay Gary. What do you have to say about, now that ABS-CBN is paying tribute to the fallen 44? Anong mensahe mo sa lahat ng victims, lahat ng family ng victims? Well, ang gusto ko ho sanang parang gusto ko sanang makarating ho sa kanila na hindi ko alam exactly kung gaano kasakit ang pinagdadaanan nila. Hindi ho namin alam ng MMK kung ano ho talaga yung totoong pakiramdam. Doon may mga idea tayo, pero syempre wala ho tayo dun sa sitwasyon nila. Pero sana po, dito po sa ginawa po nating tribute ng MMK, sana po kahit papano ay makatulong po sa inyong mga nagdadalamhating mga puso. At sana rin ho, makatulong din ho ito para makasik ho kayo ng justice kung ano po nangyari. At ito pong pagbibigay po namin ng muka sa dalawang miyembro ng staff po ito, pero pinapakita ho kasi natin na ang staff hindi lang siya yung basta parang sundalo, tigas, may mga pinagdadaanan din sa buhay. Sana sana mas ma-appreciate ng mga tao ang pagiging isang pulis. Yung nakakatuwa kasi dati parang meron na tayong bad image ng mga pulisya. Pero, nung pinag-aaralan ko yung mga ginagawa nila, yung pagiging tapat nila, at saka yung selfless talaga, nakakatuwa na may mga ganong klaseng tao talaga na natitake for granted natin. Kasi ang sabi nila, ang staff daw, under radar lagi yan. Ayaw nila talaga ng publicity. Pero dahil nga, ito yung pinakamaraming parang nawala sa kanila, parang nalaga sa kanila, gusto nilang bigyan ng tribute talaga. Pero as much as possible talaga, ayaw talaga nila yung nababalita. For rin po, security reason. So, sa mga pamilya po na nagdadalamhati, maraming salamat po. At pinagkatiwalaan niyo po kami. At sana ho makatulong po kami sa mga pinagdadaanan niyo. Nakikirami ho kami at hindi ho namin malilimutan to. Hindi ho kami makakalimot. Yun po yung aking pangako. Parang kay Coco rin tutuloy ang... Wow, thank you, Jill. You wanna say, nagpasalamat na ngayong hapon sa mga kaibigan natin sa press. Maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito. At sana ho sa tulong niyo makatulong din po tayo sa mga pinagdadaanan po ng mga pamilya nagdadalamhati ngayon, at para mas maintindihan din ho ng mga
taong kagaya natin, kung ano ang pinagdadaanan ng SAF, kung ano ang mga nangyayari pag may gera, sino ba yung mga nag-suffer, diba? At sana po panoorin po nila itong episode ng MMK at makita naman po yung galing ni Coco Martin at saka ni Direk Kari. Sa ano na po, sa bukas, April 25 na po. Thank you po.